Hello, magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapate kay Jesus Christ. Pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol pa rin po sa kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan po ay napakahalaga po nito na mahalaga pa po sa mga kayamanan, mga ginto dito sa mundong ito. Sapagkat meron po tayong may tinatawag pong paghuhukom na magaganap sa atin na paghuhukom ng Diyos. At yan po ay pinatunayan po ng salita ng Diyos sa Hebreo 9:27. Ang sabi, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Yun po, ang tao po, pagkatapos mamatay, magaganap ang paghuhukom. Dalawang, dalawang lugar lang po ang pupuntahan natin. Ang isa'y sa buhay at ang isa'y sa dagat-dagatang apoy o sa Hades. Yun po ang dalawang paroroonan ng tao after kamatayan. Meron na pong paghuhukom pagkatapos po ng ating kamatayan dito sa mundo. Hindi po totoo yung sinasabi ni Brother Eli ng MCGI na ang tao daw po ay pag namatay tulog at maghihintay pa daw ng paghuhukom sa huling pagkabuhay. Napakamaling aral po nun. Dahil po, ngayon po, sinabi po ng salita ng Diyos, after matapos po tayong mamatay sa 9:27 na Hebreo, ay meron na pong paghuhukom. At pagka ikaw po ay mananampalataya ng Panginoong Yesus sa langit po, pwede ka na pong dumiretso sa langit ang iyong espiritu at kaluluwa. At kung ikaw naman po ay nasa ilalim pa po ng kasalanan na naghahari ay kamatayan, pinaghaharian ng kasalanan ay nandun po din po yung kamatayan. At yun po ay sa Hades. Doon po sa Hades, yun po yung impyerno po yun sa salitang Espanyol. At yun po ay pansamantala lang po yun. Pero hindi pa po yun ang dagat-dagatang apoy. Pansamantalang lugar po yun para sa mga taong hindi sumampalataya sa Diyos. At ngayon, umpisahan na po natin. Kaya po napakalaga ng kaligtasan. Ano po ba ang dapat natin gawin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan? Kasi po nung araw, dahil po sa kasalanan na ginawa ng ating mga ninuno nung araw na si Eva at si Adam, ay ang tao po ay nahulog sa kasalanan dahil natukso po sila ng Satanas. Nahulog sila sa pagsalangsang sa kasalanan at doon nga po nagsimula na yung kamatayan. Hindi lang kamatayan pisikal, ay kamatayang espiritual. Ngayon po, ang Diyos po ay sa habang na kagandahan habang ng Diyos ay ibinigay po niya ang kanyang buktong na anak. Pero bago po niya ibinigay, ay nagbigay muna po siya ng utos, 10 utos. Doon po binigay sa bundok ng Sinai, pamamagitan ni Moises. Doon po ibinigay 10 utos upang ang tao po ay hindi mahulog sa kasalanan kagawa upang matupad ito. Ngunit ang tao po ay walang makatupad po ng 10 utos dahil nga po itong 10 utos na ito ay medyo hindi kaya ng tao sapagkat ang tao po ay talagang nagkakasala. Mahina po talaga ang tao. Ngayon po, para mapatawad ng kasalanan noon, ang ginagawa po ng mga nagsaserdote nung araw ay inihahandog po yung dugo ng hayop upang mapatawad pansamantala yung mga kasalanan. Pero hindi po yan tunay na nag-aalis. Ang nag-aalis po talaga ay ang dugo ng Panginoong Yesus. Yun po talaga ang handog upang
ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Ayun po ay ang Panginoong Hesus. Ngayon po ay pinadala po ng Diyos ang kanyang anak dahil sa biyaya niya, dahil sa kanyang kagandahang loob. Binigay po niyang biyaya. Yun nga po yung Panginoong Hesus. At yun po ay kaya po may John 3:16, sa Juan 3:16 ang sabi po, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ay ibinigay niya kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya o mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mapahamak po, doon po yun sa impyerno po yun na kapahamakan. Ngayon po, ang tanong, paano po natin makakamtan ang biyayang bigay ng Diyos? Yan nga po yung Panginoon Jesus. Paano po natin makakamtan yan? Basahin po natin ang Efeso 2:5. Ito po ang sabi, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay niya, nakalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Yun po ang nasalita ng Diyos sa Efeso 2:5. Ayun po, ng araw po kasi patay tayo sa mga kasalanan dahil nga po sa ating mga ninyo si Eva, kasalanan ni Eva at ni Adam na nahulog tayo sa kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa Roma 6:23 po, yun po ang sinasabi. Yun po ay yun po ang kabayaran ng kasalanan, yung kamatayan, dahil po sa kasalanan ng ating mga ninuno. Ngayon po, paano natin makakamtan ng biyaya ng Diyos? Sinasabi po ito sa Efeso 2:8, sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ang biyaya po pala ay kaloob ng Diyos. Hindi ito dahil sa ating sarili. Ito'y kaloob ng Diyos upang ang lahat ay huwag magmapuri. Tuloy po natin sa 9. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ayun. Kaya po pala dapat tayo ay, kung naligtas tayo, hindi tayo dapat magmapuri, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Hindi dahil sa ating sariling gawa. Dahil ang gawa, hindi makakapagligtas yan kahit mabuti kang tao. Kung hindi ka naman sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, walang kwenta ang mga gawa ng tao. Ito pong nakalagay dito, sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito dahil sa sarili, sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ay ano po ang dapat natin gawin upang makamtan natin ang tunay na kaligtasan? Paano po ba tayo mananampalataya? Ayan po ang tanong. Ito po, basahin po natin ang salita ng Diyos sa banal na kasulatan sa Roma 19. Basahin po natin. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli sa mga patay, ay maliligtas ka. Basahin natin sa Gis. Tuloy natin sa Gis, sapagkat ang tao ay nananampalataya sa puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig. Yun po pala, para tayo ay magkaroon ng pananampalataya, ay gagamitin natin ang ating bibig. At ito'y ipapahayag natin na si Kristo ay namatay at nabuhay naman maguli sa mga patay. Sasampalataya tayo sa buong puso natin na siya binuhay muli sa mga patay, ay maliligtas ka. Maliligtas po ang nakalagay dito. Yun po ang gagawin natin, sapagkat yung bibig natin, makapangyarihan yan, yung dila, yan po ay kailangan natin. Nakalagay nga po dito sapagkat
ang ang tao ay nananampalataya sa puso at sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig. Yan po napakalinaw po, hindi naman po dapat ipaliwanag na 'to, eh. Pero minsan, mag-ingat po tayo kasi po ito'y ginagawang, kinokontra din po 'to ni Brother Eli, eh, itong, pahayag ni Apostol Pablo at nagbabasa din po siya ng salita din po ng Diyos sa pamamagitan ng Apostol Pablo. Ito po yung binabasa niyang pangontra diyan, eh, yung ano, yung Filipos 2:12, sasabihin niya ni Brother Eli, "Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong mga pagsunod ay hindi lamang sa harapan ko, hindi bagkus kung ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig." Yan po laging binabanggit ni Brad Eli para mapalabas niya na hindi kailangan ng pananampalataya, sa gawa lang po sila nagbabase. Meron pa isa po siyang ano, ito po muna, dahil siya ano eh, pero hindi niya naintindihan tong ano na to eh, akala niya, yung gawang binabanggit dito ay yung gawang ano, mga gawang mga pamimigay ng lugaw, mga medical mission, hindi po yun ang gawang sinasabi dito. Hindi po niya naunawaan eh. Ay, nagbasa din po ako ng Bible kaya po ako nakaunawa din. Tuloy lang po natin sa ano eh, ano ba yung gawang binabanggit dito? Na nagpapahayag o sa Diyos din sa Pilipos 2:16, nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagmapuri ako sa harapan ni Jesucristo na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan at nagpagod man ng walang kabuluhan. Ang binabanggit po dito na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, ay ibig sabihin po doon nangangaral siya. Yun po ang gawa, ang sinasabi dito, pangangaral ng salita ng Diyos. Eh yun nga yung sinasabi dito na ano, bagkus ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Meron po tayong sariling pagkaligtas. Yun nga po, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus ng Panginoon tagapagligtas, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Yun po yung binabanggit dito. Ligtas na po ang tao dito. Gagawin lang po, yung gawain sa sariling pagkaligtas, yun po yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito, isa pa pong binabanggit ni Brother Eli upang pamalian itong mga talata na ano Efeso 2:9-10. Ito pa eh. Anong pakikinabangin nga mga kapatid, na kung sinasabi ni man na siya may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga ang sa kanya pananampalatayang iyon, sinasabi ni Brother Eli. Hindi niya nalalaman, hindi niya naunawa ang talata eh. Ito naman, ang linaw naman eh. Hindi naman dapat paliwanag na eh. Ano, ito, babasahin ko ulit. Anong pakikinabangin mga kapatid na kung sinasabi ni man. Sinasabi po yun ng tao. Minsan may tao, sinasabi niya, may pananampalataya siya, ngunit hindi naman nakikita sa gawa niya. Magnanakaw pa rin siya. Kung siya ay nagnanakaw, ano pang nagnanakaw pa rin siya. Kung siya ay mamamatay tao, na mamamatay pa rin. Ibig sabihin, sinasabi lang niya yung pananampalataya niya. Hindi naman totoo pala. Yun ang ibig sabihin ng salita dito. Kaya nga napakahalaga ng pananampalataya eh. Yun po eh, yun nga yung gusto kong bigyan ng ano eh, ng paglilinaw. Kaya sana tanggapin na natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas upang tayo ay kanyang maging anak. Paano tayo maging anak ng Diyos? Yung mga tumanggap kay Jesus sa Juan 1:12, ang sa kanya lahat na nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. O sa unang Pedro 1:23, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo'y naging anak niya. Yun po, wala na po akong oras. Sana po ay matuto po tayo sa salita ng Diyos.
Magandang araw po sa inyong lahat.